Hey po. Kailan po medyo naglalag. Hi po. So paki-like, paki-share kapatid para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So ayan po, no, hello po. Ayos naman. So ito pong church, medyo talagang, kasi bukas pa yung gilid namin eh. Medyo naampiasan talaga kasi may ano dito kapatid, may ipo-ipo. Kaya pala malakas ang hangin. Kasi may ipo-ipo. So kagabi, kaya sabi ko bakit ang unusual? Humahampas pala, ang dami pong punong natumba. So, salamat sa Lord, iningatan, no. Yun nga lang, medyo nabasa ata yung sound system namin, kaya chinek-check ko naman, okay. Mamaya ko pa ibubuksan kasi dapat totally tuyo. Sana lang hindi siya nasira. Pero, inano na namin, inusog na namin eh. Kasi, talagang sobrang lakas. Marami po yung mga sidecar daw dito. Umaandar daw ng kusa eh. Ganun kalakas yung hangin. So, pero again, biyaya ni Lord, iningatan naman tayo ng Diyos. Amen. So, kaya, ayun. Hay. Pero anyway, bagyo lang naman yun, dumaan lang naman. Si Lord pa rin naman mabuti. Amen. So yan, paki-like, paki-share kapatid, no? Paki-tap-tap naman, no? If you are here, no? Sana po pare-post na rin, paki-share na rin po sa mga group chat natin. Sige po, share niyo na lang po sa mga group chat natin kapatid, no? Kasi I don't have a way po to share kasi opo, kaya nawala po kagabi kasi pumasok po yung sobrang lakas ng hangin. Para bang umuulan doon sa second floor namin kasi yung bintana ko doon mga kapatid, nakaabang siya para sa aircon. So hindi na siya, yung may-ari ng bahay, hindi na siya tinakpan. Eh wala naman akong pang pa-aircon. Sabi ko, sabi ko, wala naman akong pang pa-aircon, pwede ba takpan? Tinakpan lang ng screen ngayon. Humampas ng humampas. Ayun, nagkaroon po ng ulan sa bahay, sa loob. Kaya, ayun please. Pero anyway, paki-like, paki-share kapatid para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Making room for God, no? Ito kapatid, itong topic natin, literal to na room. Amen. Kaya bago po tayo mag-umpisa, gusto ko munang tanungin, no? Sino po dito yung meron ng prayer corner? Amen. Ngayon kapatid, gusto ko lang makita sana yung updated. Baka updated na yung prayer corner mo. So kung meron kang prayer corner, paki-picturean naman, no? Send nyo po sa group chat. Ngayon kung wala, I encourage you kahit table lang kapatid, table, tapos Bible, walang problema. Ang mahalaga may prayer corner ka. Amen. So making room for God, maganda po yan kasi napakahalaga nito eh. Amen. Ito po ay literal and as well as spiritual. Amen. So babalansehin natin ang word of God ng in literal point of view at ayan. Hello po. Hi po. So, pasabi-sabi na rin po ng present-present kung nandito po kayo ha.
Ano ba yung, matanong ko lang, hindi na kasi ako nanonood ng balita. Ano yung Pax Silica? Ay, Pax Silica nga. Ano ba yan? Yung sa AI ba yan? I-ano nyo nga ako, refresh nyo nga ako. Yung Pax Silica ay, ito yung AI. Tama, sabi ko na AI Hub. Kasi napanood ko sa Nas Daily, parang inaano nila yung humahanap sila ng mga parang supercomputers na paglalagyan. Eh, sobrang laki pala nun, no? Ako talaga, gobyerno talaga. Tapos sabi ni ayoko pala mag-mention. Baka sabihin nyo, political ako. Ayoko na. Pero anyway, yan po no. Sige po. Hindi pa late kasi hindi pa ako nag-umpisa. Wait lang, check natin no. 4 minutes kapatid, please. Kaya patap-tap po muna. Paabutin natin ng 100k likes yan no. Sana wag kwento ma rin. Para po maibalik natin yung dati nating algorithm. Kasi kapatid, hindi ko lang maintindihan talaga to dito sa TikTok. Pinanood ko po yung isang live ng 100, ay hindi, 200,000 followers. Imagine mo 200k followers. Tapos ang live viewers niya, 82? Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, aray mo TikTok. So, ibig sabihin, hindi nino-notify talaga ni TikTok lahat ng mga followers. Kasi, di ba? So, it can consume kaya pala. Sabi nga daw, hindi daw maganda sa ano. Kasi meron ata sa US na nung ginagawa nung mga AI hub. So, ipepray natin, no? Dapat pray natin na Pilipinas magkaroon ng wisdom, no? Sa mga ganitong proyekto. Corruption pa rin kasi yan eh. Pag may mga ganyang malakihang gawa, wala na. Alam mo naman talaga na may kickback pa rin. Yan. Andito na po ba kayo? Pasabi naman po ng present kung nandito na po kayo. Yan pa present naman. Yan, thank you po. No? So, sige po, tayo rin po ay mag-start na rin, no? Yan, pwede na tayo mag-start. Aming Diyos na dakilat banal, maraming salamat. Dahil alam ko, Panginoon, na may gagawin ka. Kaya, Lord, I pray and declare na ano man yung matutunan namin ngayon, ma-apply namin. At the same time, Lord God, turuan mo kami na kung paano bang mag-make ng room para sa iyo, Lord God. Kaya, Lord, we pray and declare that your power, love, anointing, and peace ay maranasan po, especially yung healing and deliverance ngayong araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. So, ang key verse po natin ay nasa 2 Kings chapter 4 verse 10. Ay, thank you naman Hazel, no? Salamat sa Lord na ayos yung phone mo. So, 2 Kings chapter 4 verse 10. Pero ang buong text na babasa na itatakal natin ay nasa 2 Kings chapter 4 verse 8 to 17. Ayan. Pero 2 Kings chapter 4 verse 10 yung key verse. So, basahin natin siya sa ESV version. Sabi dito, let us make a small room on the roof with walls and put there him a bed, a table, a chair, and a lamp so that whenever he comes to us, he can go in there. So, kung titingnan natin kapatid, itong verse na to ay isang initiative. Sabi mo nga, initiative. So, ibig sabihin kapatid, ang sinasabi kasi ng Panginoon, katulad ng topic natin kagabi, no? Kailangan handa ka. Kaya itong Shunamite kasi, di ba? Yung Shunamite, gumawa siya kapatid ng room na kung kailan man pupunta si Elisha, mamaya ang context, no? Meron siyang magagamit na room. Kaya kapatid, di ba, napakahalaga na maintindihan mo sa buhay mo at even sa bahay mo. Gumawa ka ng isang table, ng corner, or place
kung saan na whether kailan man pumunta ang Panginoon, pwede siya doon. Ang tanong ko kapatid, ikaw ba handa ka ba pag dumating ang Panginoong Yesus sa buhay mo? Handa ka ba whenever na He will say na ito ang gawin mo? Kapatid, sabi dito let us make a small room. Hindi po kailangan extravagant. Hindi po kailangan sobrang ganda. Ang hinihingi lang ng Diyos sa'yo ay isang small room pero hinanda mo para sa Kanya. Amen? Kasi minsan kapatid, iniisip ng tao, dapat maganda, dapat extravagant, dapat ganito. Hindi Si Lord na magpapaganda niyan. Ang mahalaga, may inihanda ka. Amen? Alam niyo po sa buhay, minsan hinihintay natin yung mga malalaking bagay, pero hindi natin na-appreciate yung maliliit. Tama? Hindi ko sinabi kapatid na dapat maliit lang para sa Panginoon. Hindi Pero ang sinasabi po nitong verse na to, mag-umpisa ka sa maliit. Ang mahalaga, naumpisahan. Sabi nga, di ba, do not despise small beginnings. For the Lord rejoices when the work begin. Ibig sabihin kapatid, kung halimbawa table lang ang meron ka, halimbawa kapatid, table upuan lang meron ka, okay na yan, prayer corner mo na yan. Ang mahalaga, handa mong tanggapin ang Panginoon dyan. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ngayon kapatid, kung titignan natin, ang bawat relasyon requires in making room. Tama ba? Halimbawa, may guest ka. Sino po dito hindi nagpapapunta ng tao sa bahay nila? Kasi alam nila na, ay, parang makalat dito, parang walang lugar dito. Pero di ba, pag meron kang room na pwedeng ma-stand, oy, dito ka. Amen, tama ba? At kung meron mang guest, talagang aayusin mo, i-arrange mo, at i-feel mo siyang welcome. Amen. Ganun din kapatid, yung principle pagdating sa ating spirituality. Hindi po dapat question kung nariyan ang Diyos o wala. Ang mahalaga, intentionally mo ba? Intended mo ba? Or may initiative ka ba na bigyan siya ng room sa buhay mo at the same time sa bahay mo? Amen? Alam niyo po ba kapatid, testimony po ng pastora ko, mahirap po, sobrang hirap nila dati. Sila po yung mga tipo kapatid na hahanap ng lupa, tapos sabi niya sa akin Jerome, dati yung bahay namin sako lang. Magtatayo ng pilar, magtatayo ng kahoy, sasakuhan lang, bahay na namin yun. Alam mo kapatid, anong prayer corner niya? Para mahamon ka. Ang prayer corner niya kapatid, kumot. Basta nakatalokbong na siya ng kumot, alam na ng pamilya niya na nagpe-pray siya. Ngayon kapatid, kung titignan natin, ang pastora ko po kapatid, talagang rags, sobra. Pero ngayon, favor ng Lord. Bakit? Nagsipag Nagsipag manalangin, nagsipag maglingkod. Kapatid, nagpupunta siya sa poor community nang naglalakad. Binigyan siya Lord ng bike, binigyan siya ng Lord ng e-bike, at ngayon po nakakotse na, bigay lang din. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kinakausap ng Diyos yung mga tao sa paligid niya na, i-bless yan. Kasi gumawa sa Panginoon. Kasi nag-umpisa sa talukbong na pananalangin. Amen? Talukbong kapatid. Wala lang akong kumot dito kasi talukbong. Ito yung room ko sa'yo, Panginoon. Kaya ako kapatid, alam niyo yan, October ba? Tama? August, October po ako nag-umpisa mag-live. Alam niyo yan. Nandun ako sa baba, wala akong sariling kwarto. Minsan nga nagla-live ako sa kama ko pa Hindi ko alam sino po nakaabot niyan dito, Pero kapatid, sabi ko sa Lord, gusto ko magkaroon ng corner. Gusto ko magkaroon ng sariling room. Pinagkaloob ni Lord. Hindi man amin pa, pero ang mahalaga, may sarili na akong kwarto. Amen? Nag-uumpisa sa desire, mag-uumpisa sa panalangin. Ang mahalaga, nagbigay ka ng room sa buhay mo. Amen? Making room for God. Amen? Kaya kapatid, kaya hindi mo pwedeng sabihin, alam mo ba meron dito sa poor community namin, para po mas mahamon ka sa panalangin.
Alam niyo po, hindi ko kasi alam kung sino po ang nasa poor community, no? At hindi ko po kayo dinedespise. Mahal po ng Diyos ang mga mahihirap. Dito po sa amin, dahil nga po ito po ay tinatawag na squatters area, kahit ayokong sabihin yun, pero para mas magets nyo. So, squatters area sila, kapatid. Ito po ay relocation ni John B. Cremulya, na sila po yung dati dito sa may Island Cove, na ngayon po Pogo na. Ngayon, nilipat sila dito. Ngayon, may mga member kami, alam niyo po, pag sa poor community, sobrang normal na may nagiinuman, sobrang normal na may video okay, sobrang normal na maingay. Alam mo anong ginagawa niya? Pag prayer time na niya, kapatid, ikukulong niya yung sarili niya sa CR. CR, kapatid, kasi dito, parang ganito, ito kunyari yung CR, iyan lang yun. Talagang sakto lang sa'yo. Imagine mo, kapatid, dahil nga sobrang ingay, may nagiinuman sa labas, may talak ng talak sa kapitbahay, sobrang alam mo, kinulong niya yung sarili niya, doon siya sa CR, doon siya nagbabasa ng Bible. Amen, hindi mo pwedeng maging dahilan sa akin, wala naman ako sariling kwarto eh. Wala. Pag gusto mo, nakatagpuin ka ng Diyos kahit saan pa yan, basta room mo para sa Panginoon, gagawin mo. Amen. Grabe, sabi niya sa akin, kuya, ganun talaga. Kasi ang ingay sa labas, dito na lang ako sa CR. Yung inidoro nila, kapatid, nilagyan niya daw ng plywood. Doon siya umupo. Gagawa ka ng paraan. Ikaw, matanong ko, kailan ka gumawa ng paraan, kapatid, para manalangin sa Panginoon? O mas tinitignan mo na, ay, ang pangit kasi ng bahay namin, tsaka na ako magpe-prayer corner. Okay, tsaka na ako magkakaroon ng prayer place ko pag medyo maganda na yung bahay. Kapatid, hindi ganun. Amen ba? Kasi kapatid, ang Panginoon, accessible kahit saan. Kahit ngayon lang sa dining table mo, umupo ka dun. O kung wala kang dining table sa upuan, sa monoblock, upo ka, Lord. Ito lang yung meron ako, kahit hindi naman audible voice Kahit sa isip mo lang, nagpe-pray ka. Ang mahalaga, meron kang hinandang lugar para sa Kanya. Amen. Ang mahalaga, kapatid, nagpe-pray ka. Kaya kapatid, nung isang gabi, ako po lalaki alam niyo na ibang mga lalaki, minsan talaga, kapatid, nakakatamad talagang mag-ayos ng mga gamit. Tama, mali? Alam niyo, ang problema sa lalaki, ito na yung lalagyanan ng marumi, hindi pa na-shoot. Di ba? Yung ang mga lalaki, ahas yan, ahas. Bakit? Sapatos, medyas, short. Unti-unting nawawala yan. Di ba? Ngayon, kapatid, alam mo, niremind ako ng Panginoon. Sabi ng Lord, di ba? Cleanliness is next to godliness. Kasi ang lalaki na sanay siya na, wait lang, tsaka na yan, di ba? Alam mo, niremind talaga ako ng Lord. Sabi niya, Jerome, if this room is so precious, dapat ayusin mo to. Amen. Pamilya ko po nakikinig na kay Ellie Soriano, kapatid, pero ayoko na makipagdebate sa'yo, kapangalan pa naman kita. Kapatid, tingnan mo sabi ng Lord talaga sa akin, kung itong room na to ay precious sa'yo, ayusin mo. Amen. Ayos ko, kapatid. Kasi dapat pahalagahan mo. Paano ka dadalawin ni Lord kung marumi yan? Hindi yan maayos. Amen. Amen po ba? Anong sinasabi ko sa iyo, kapatid? Ito pa lang to, kwentuhan pa lang to, kapatid. Wala pa tayo dun sa mga puntos natin. Pero, katulad ng key verse natin, let us make a small room on the roof. Let us make a small room. Kaya dalangin ko sa iyo, kapatid, gumawa ka ng kahit corner mo. Amen. Pwede nga itaas yung kamay. Sino po, honestly, sino po dito yung meron ng prayer place niya o kaya prayer corner niya? Taas nga kamay. Yung mga may prayer corner po, please, matanong ko nga. Yan. Picturean nyo, kapatid, kasi plano ko po i-post. Sana makuha ko ngayon, within this day, ipopost ko po. Kasi, achievement yan ng ministry natin. Amen ba?
Kapatid, napakahalaga. Ngayon, kung wala ka pang prayer corner, dalangin ko, magkaroon ka. Simple table, kapatid. O praise God, kahit sa banyo lang, kapatid. Praise God. Huwag na natin picture yun, baka ma-misinterpret naman tayo, di ba? Pero kung doon ka, katagpuin ka ng Lord. Amen. Amen. Yes, yan, yung mga malak. Sige po, kapatid. Mahalaga yan kasi kaya ako to tinapi. Kasi niremind ako ng Diyos. Alam mo, kapatid, sobrang bigat ng kalooban ko talaga sa nangyari kagabi. Hindi para magdrama, no? Pero sa lahat po kasi ng nilipatan naming mga bahay, kung hindi umaapaw yung ilog, may kanal sa unahan. Ako, kapatid, ang pinakayaw ko talaga sa lahat, baha. Sa totoo lang. Sino bang gusto ng baha? Di ba lahat naman tayo ayaw? Pero ayoko talaga, kapatid, in my own, no? Ayoko talaga na nalulubog yung paa ko sa baha. Yan. Ayoko talaga ng ganun. Tapos, imagine mo sa lahat ng nilipatan namin, kapatid, lagi na lang baha sa unahan namin. Sobrang bigat ng kalooban ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, bakit po ganito? Nagtanong ako sa Panginoon. Alam mo, saan ako kinatagpo ng Lord? Kung saan ako nagla-live. Yun kasi, ito, di ba nagla-live ako, kapatid, di ba? Ito yung table ko. Sa kaganyan. Tapos may world map ako sa likod, di ba? Yung prayer corner ko, yung nandito. Pray ako doon. Sabi ko, Lord, tulungan mo. Hindi ko alam anong gagawin ng Panginoon sa panalangin ko. Pero ang sarap manalangin sa Diyos. Amen. Ang sarap manalangin sa Panginoon. Kaya kapatid, make room for God. Amen. Make room for God. Kasi you can vent your frustration. You can ask for the guidance of the Lord. You can you can say everything to Him with transparency. Umiyak ka, lumuhod ka, kapatid. Wala pong... Ngayon, alam mo, kapatid, ang isa sa hindrance ng panalangin, yung meron kang pakialam sa paligid mo, dapat wala ka ng paki. Ano kung dumaan-daan sila? Amen? Kung sabihin nila na ano? Alam mo, kapatid, kaya nga, gagawa na talaga ako ng ng vlog. Ay, hindi ko dala. Nasa ba? Ito. 8 things that worth of your money. 8 things. First, Bible. Second, devotional notebook. Third, earphones. Amen? Kapatid, sorry, nabuksan ko, mawawala pala. Kapatid, earphones. Invest ka, marami pong mura, kapatid. Kahit nga yung tigwa 120 lang eh. Kasi, para iwas distraction, naka-earphones ka, kalbitin ka yan, wala, naka-worship ka sa Panginoon. Amen? Kasi oras mo yun sa Diyos at ang lugar na yun ay hinanda mo sa Panginoon. At the same time, yung puso mo handa kay Lord. So, hindi pa pala ako abot ng 8, 3 lang pala. Amen? Pero ibig ko sabihin, kapatid, ang simple lang. Ang kalaban mo dyan kasi katamaran. Kaya sana wag tayong tamarin. Amen ba? Sabi mo nga, wag tayong tamarin. Amen? Kaya kapatid, mag-umpisa na tayo. Amen? Actually, kung real talkin ko kayo, gusto nyo ba real talk? Alam ko naman, mahilig kayo sa real talkan eh. Alam mo, kapatid, maraming tao gusto ng biyaya. Pero konti lang ang naghahanda para sa Panginoon. Ulitin ko marami po gusto ng biyaya. Lord, pagpalain mo ko. Lord, payamanin mo ko. Lord, bigyan mo ko lupa. Lord, bigyan mo ko asawa. Lord, bigyan mo ko ganyan. Pero konti lang ang naghahanda sa presensya ng Panginoon. At sana, ikaw yung isa sa mga naghahanda. Kahit konti tayo, kapatid. Amen. Napakahalaga na maintindihan mo
na ang pagpapala ng Diyos ay dumarating sa mga handa ang sisidlan. Amen. Paano pag sinabi na ni Lord na, fill your flask once again? Fill your flask once again. Paano yung lalagyanan mo hindi handa? Paano yung buhay mo hindi handa? Kaya matuto tayo dito kapatid sa Shunammite woman na tinuruan tayo na ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat ng bagay nang hinahanda ang buhay natin. Amen. Amen. Matanong ko kayo, mahirap ba ang gumawa ng isang lugar para sa Panginoon? Amen. Mahirap ba kapatid na table? Alam nyo, may binili po ako sa Shopee na table eh. Worth worth 250. Kaso, ang problema, umaalog-alog. Okay lang. Pero, temporarily, yun muna. Kasi, mahalaga may table eh. Gets nyo? 200 lang yun yung ano yun eh. Yung ginaganon-ganon yung, basta iniikot lang yung paanan. Amen. Imagine mo kapatid huwag ka lang mag-milk tea. Huwag ka mag-milk tea. Diba kapatid ako po hindi ako nagpaparinig sa inyo. Baka sabihin nyo, nagpaparinig ako eh. Pero, hindi ko na rin i-mention. Hindi ako nabili ng mga damit. Hindi rin po ako kapatid nabili ng short, ng sapatos. Wala talaga. Kasi, I'm saving for the ministry. Alam mo, biglang may nag-chat sa akin. Sabi niya, Kuya Jerome, papadalan kita ng t-shirt. Hindi ko bebenta to ibibigay ko lang sa'yo bilang pagpapasalamat dahil nagtuturo ka ng Word of God. Alam mo, naiyak ako. Naiyak yarn. Naiyak talaga ako. Sabi ko, Panginoon, may mga nire-raise ka talagang tao na i-address niya yung needs mo kahit hindi mo hinihingi. Amen. Imagine mo kapatid. Sabi ko, salamat Lord, no? Sabi ko, thank you po. Thank you na agad. Di ba? Kasi kapatid, tinignan ko yung damitan ko. Ano tayo pa, ulit-ulit. Alam niyo yan kapatid, di ba? Tingnan mo. Suot ko ngayong araw, praise na puti. Biglang magiging praise na brown. Tapos praise na black. Tapos my God will never fail na black. My God will never fail na white. My God will never fail na brown. Di ba? Tapos minsan yung puti ko, yun lang yun, paulit-ulit. Alam mo ba kapatid? Meron ako isang preachy. Kasi isang beses po, parang nagsunod-sunod ako na 3 araw na preacher ako. Napansin ko kapatid, alam niyo po yung damit ko na black, tapos meron pong Pilipinas dito. Hindi ko alam kung nakikita niyo yun. Pero black na t-shirt, na malaki yun tapos Pilipinas dito. Imagine mo kapatid, napansin ko, sabi ko, bakit nga ba 3 straight? Yun yung preaching na damit ko. Sabi ko, Lord, sorry, hindi ko napansin na yun na lang at yun yung nasusuot ko. In-evaluate ko sabi ko, parang ito din yung damit ko nung first Sunday, second Sunday Bakit pangatlo ba kayo iniisip na ng mga tao? Di yata ito naliligo. Hindi kasi kapatid, para rin maintindihan nyo. Sige, yung mga lalaki dyan, matanong ko kayo. Ang damit nyo, nasa sampayan pa lang, kinukuha nyo na. Kasi ako, nasa sampayan pa lang yun, sinungkit ko na. Kasi yun po kasi, bakit yun yung ko favorite? Kasi hindi na yung planchahin, hindi na yun. Susuot ko na lang yun agad. Kaya sabi ko, nakakuha ko sampayan, hindi na yun umabot sa lalagyanan ko ng damit. Sampayan na agad. Kaso pansin ko, 3 Sunday ko na pala tong suot, sunod-sunod. Sabi ko, mali, umuwi ako ng pangatlong Sunday. Nagpalit ako ibang damit.
Amen. Kaya, wala eh, lalaki eh. Kasi ganun, tamad po kami. Tamad kami in general, kapatid. Hindi kami katulad ng mga babae, kapatid, na ang dami nyo pang palit-palit, aalis na lang kayo, dami nyo pang palit-palit. Tama, mali? Di bagay to. Ay, di ko feel yung color, di ko ano. Kaya ako, titignan nyo ako. Damit ko puro black. Wala. Puro itim. Basta itim, okay na sa akin yan. Babae kasi, dandaming kulay. Oh, blue ngayon. Ay, feel ko ngayon, pink. Ay, oh, sabihin nyo. Sabihin nyo, mali ako. Pakatagal nyo, mag-ayos. Kaya dapat sa inyo, di ba kunyari, alas 8 ang alis. Dapat sa inyo, nag-aayos na kayo, alas 5 pa lang eh. Kasi, ang pinakamahirap po sa inyo yung pagpipili nyo ng damit eh. Lalaki, kapatid. Ang dami nang nagawa, tapos mag-aalis na. Okay. Siguro ang pinakamatagal pa sa amin magsapatos. Ako ba matagal magsapatos kasi hindi ko abot eh. Joke lang. Mabilis na ako magsapatos. Amen? Oo, tapos sasabihin wala na daw masuot, napakadami. Sabi nga ng tatay ko sa kapatid ko, pakadami mong damit, pamigay mo nga yan, sabi. Kaya yun, no, kwentuhan na naman eh. Ano ba naman tong devotion na to? Puro kwentuhan. So ngayon, wait lang, balik tayo. So kung titingnan natin, kapatid, paano ka nga naman nga pagpapalain kung hindi handa ang buhay mo? Amen? Imagine mo, batid na lang. Ibibigay na sana sa'yo. Eh, walang mapaglagyan kasi ang dami mong busyness sa buhay. Na nagigets nyo, batid. Kaya, napakahalaga ito ng making room. Na katulad ng ginawa nitong Shunammite, hinanda niya yung room para sa Panginoon. Amen? Ngayon, tingnan natin yung konteksto. Mahalaga itong context. Historical context. Lagay mo nga dyan. Historical context. So, historical context, kapatid, ito po yung nangyari noong sa ministry ni Elisha na ang kanyang discipler ay si Elijah. So, kilala niyo na, Elijah, Elisha. So, si Elisha kasi yung nagpray na, Lord, yung double portion of anointing ni Elijah, ibigay kay Elisha. Ngayon, nasa Northern Kingdom sila. Dahil po sa mga wicked na hari ng Israel, spiritually, nag-decline po yung yung pakikipag-usap ng mga Israelita sa Panginoon. Pero, ang Diyos ay patuloy na kumilos sa mga natira. Sabi mo nga dyan, natira. Kaya kapatid, may mga pagkakataon, kapatid, na ikaw na lang sumusunod. May pagkakataon, kapatid. Sorry po. May mga pagkakataon, kapatid, na hindi mo na alam kung kakayanin mo pa dahil mag-isa ka. Kapatid, huwag kang mag-alala. Because God will always work to those who are faithful. Amen. Ngayon, meron pong isang village na ang pangalan po ay Shunem. Introduction pa lang po. Context pa lang. Shunem po ang pangalan at ito po ay nasa territory ni Issachar. Ngayon, ang tawag po sa mga taga Shunem ay Shunammite. Sabi mo nga dyan, Shunammite. So, yung mga Shunammite, itong Shunammite woman, hindi siya in-identify na pangalanan. Ang sinabi lang, Shunammite woman. Bakit? Kasi ang scripture ay hinighlight yung character niya rather than reputation. So ngayon, pag binasa po natin yung 2 Kings chapter 4 verse 9, ni-recognize nitong Shunammite woman na holy man itong si Elisha. So kung titingnan natin, kapatid, pinaghandaan nila ng room itong si Elisha kasi kinakilala nila na ito ay lingkod ng Diyos. Kaya siya at ang kanyang asawa nag-prepare po ng small room.
Amen? Na hindi po nakatakda na pumunta doon si Elisha, pero pumunta man o hindi, nakahanda na. Amen? Para bang ganito, para mas maintindihan natin. Alam niyo po ang lalaki, marunong pong mag-adjust. Amen po ba? Yan, kayo po, alam ko may mga jowa-jowa kayo dyan. Alam mo, lalaki, ang hirap kasi kausap ng mga babae, sa totoo lang. Yan na naman, babae na naman, no? Pero sa totoo lang, di ba, halimbawa, o-order na lang sa Jollibee. Ikaw na bahala. Kahit ano na, ganyan. Tapos pag binilad mo, ayoko nito eh, di mo talaga ako kilala. Ganyan kayo eh. Di ba? Hindi mo ako kilala. Alam mo naman, di ako nakain nito. Tapos ito yung orderin mo. In the first place, hindi ka nagsabi. Tama? Tawa-tawa kayo. Totoo naman eh. Ngayon, ang lalaki marunong mag-adjust yan. Amen? Ang lalaki, ang gagawin niyan, o orderin niya, yung dalawang gusto ng babae. Para kahit anong piliin niya, yun ang pipiliin. Tama? Mga lalaki eh. Pero totoo, ako kapatid, ganun ako. Ganun ako personally. Kahit sa ano, kahit dito sa church. O-orderin ko lagi yung order ng iba. Para pag halimbawa gusto makipagpalit, di makipagpalit, di ba? Pero kung titignan mo, katulad nito, para maintindihan nyo, no? Itong Shunammite, pumunta man o hindi, ang mahalaga, nakaprepare. Di ba? Ano man ang piliin ng babae doon sa dalawang in-order ng lalaki, magugustuhan pa rin niya. Kasi naihanda ng tama. Gets? Di nakailag, totoo kasi. Di ba? So, ibig sabihin, kapatid, kung titignan natin yung konteksto nito, itong Shunammite woman, nang makita niya si Elisha, kung dumalaw man siya dito sa atin, dumalaw man o hindi, nakahanda ang room. Amen? Kaya nga kapatid, wala mang pagkilos o merong mang pagkilos, nakahanda ang buhay mo. May answered prayer man o walang answered prayer, nakahanda buhay mo. Amen? Kasi kapatid, hindi mo alam kung kailan pupunta o kikilos si Lord. Ang mahalaga, handa ka. Para bang kapatid yung parable of the 10 virgins? Yung 5 naghanda ng kanilang oil, yung 5 wala. Nung dumating na yung bride and groom, napagsarahan sila. Kasi wala silang ilaw. Hindi ko kayo kilala. Sino ba kayo? Pero yung 5 naghanda, nakapasok. Ganun din, di ba, sabi ni Pablo, maging hospitable ka sa lahat kasi hindi mo alam, meron na mga in the past na tumulong na sa anghel. Anong ibig ko sabihin? Dapat handa. Amen. Dapat handa ikaw. Sabi mo nga, dapat handa. Kaya kapatid, ready talaga dapat. Quick to catch. May pinipare ka. Kailan ka magpe-prepare? Pag nandyan na? Tama, mali. Sige nga kapatid, kung halimbawa biglaan kang binisita tapos sobrang kalat, hindi mo na yan maayos. Di ba? Kung biglaan kang pinuntahan, kaya kayo di ba, lahat na, tambak. Eh, ang tambak kapatid, hindi mo yun matatago. Paano kung dun mismo sa tinambakan mo, dun nagpunta yung bisita mo? Wala. Ano mangyari sa'yo? Nakakahiya. Tama, mali. Eh, nakakahiya naman kapatid. Dadalawin ka ni Jesus, hari ng mga hari, tapos dang dumi. Eh si Lord naman kapatid, hindi naman niya namimili. Amen. Pero kapatid, ang ganda naman na kahit na ito lang yung meron ka, ang mahalaga, nakahanda para sa Kanya. Amen. Sabi mo nga dyan, dapat handa.
Thank you po, no? Thank you sa illustration mo, Bern. Alam mo kapatid, meron po akong, dati po kasi nagtrabaho po ako sa Manang's Chicken. Sa Manang's Chicken kapatid, meron pong tinatawag na mystery shopper. O kaya mystery customer. Ngayon kapatid, ito syempre mystery nga, hindi pwedeng alam mo. Mystery nga eh, alangan yan magpakilala yan. Alam mo kapatid, meron kaming surprise audit. Grabe. Buti na lang kapatid, talagang nakapaghanda kami. Ano ibig sabihin? May mga standards kasi doon. Nagawa namin standards. Pero alam mo, sobrang meticuloso nitong surprise audit. Kasi kahit yung debris, alam niyo po yun, ito ang gulo mo naman ate. Alam niyo po yung debris ng kanin, nalaglag lang 3 butil, minus. Yung kasi sa amin kasi hindi ko alam kung sino po yun nasa food industry. Sa amin kasi may raw kami. Ibig sabihin yung raw doon ka maglalagay ng harina. Tumalsik lang yung konting harina doon sa table sa kabila. Minus. Hindi mo nahugasan yung isang baso. Minus. Pero buti na lang, naka 96, ay 93 kami. Over 100. Kasi, ang titignan nung mystery shopper or mystery customer o yung nagsusurprise audit, yung mga mali mo. Si Lord kapatid, di naman niya titignan yung mali mo eh. Ang titignan niya, naghanda ka ba o hindi. Amen. Naghanda ka. Alam mo, pag pumasok si Lord sa buhay mo, alam naman ni Lord kung nakahanda o hindi. Di ba? Amen. Alam mo kahit hindi ganun kaganda yung setup ng isang lugar, pero ramdam mo na pinaghandaan. Tama? Na nagigets niyo ako kapatid? Kaya alam mo rin yan kung hinanda mo o hindi. Alam mo rin kung nagpapalusot ka o hindi. Alam mo rin kung nahuli ka sa akto o hindi. Kaya nga, it is in the matter of your heart. Puso pa din. Itong Shunammite woman, sabi niya, kung sakali na siya ay pumunta, meron tayong room para sa kanya. Amen. Kapatid, kaya ito yung intindihin natin. Amen. Ang pinakamahalaga kapatid, intentional at may initiative. Sabi mo nga dyan, intentional at may initiative. Amen. Ngayon, first point. She recognized God's presence. Sige nga po, i-type nyo nga dyan. She recognized God's presence. Alam mo kapatid, pag alam mo at naintindihan mo ang presensya ng Diyos, maghahanda ka. Amen. Nang makita niya si Elisha, na-recognize niya, I know that this is a holy man of God. Naiintindihan ko na siya ay lingkod ng Diyos. Alam mo dito kapatid, merong mga ginagamit to na misconception na bakit ganun? Tao yung pinaghahandaan niya. Pero alam mo kapatid, in Old and New Testament, God is always have the implications na always honor the man and woman of God. They are worthy of double portion of honoring nga eh. Bakit? Kasi sila yung mga nagpapagal sa'yo, sila yung mga tao na kahit na ang hirap mong intindihin, pinagpe-pray ka pa rin, kahit na hindi ka naman din talaga totally nakikinig, pero turo pa rin sila ng turo. Ibig sabihin kapatid,
Ako po, I always honor my pastors. Kasi sila yung nagpapagal para sa amin eh, di ba? So, kung titingnan mo itong Shunammite kapatid, na-recognize niya ito, man of God, at carriers ng presence ng Panginoon. And as you welcome the prophet, you are welcoming God. Amen? Kasi pinili yan ng Diyos. Amen? Ngayon, ang dami, katulad yan, kagabi, di ba may discussion? Ito po, alam niya na, discussion po yan kagabi. Sabi niya, bakit daw magbibigay ng tithes? Di ba, bakit daw kailangan pa mag-tithing? Nung tinanong ko, sino magbabayad ng kuryente? Sino magbabayad ng tubig? Anong sabi niya? Yung nagpagawa. Aray mo. Di ba? Hindi, alam mo kapatid, the presence of God dito is, meron talagang mga pinili ng Diyos na mga siwa sa kanyang kaharian. Amen? So kung titingnan natin kapatid, kaya nga worthy of honor kasi nagpagal yan. Tama si Kuya Bern. Eh yung mga taong yan, katulad niyan, iniwan yung corporate para maglingkod sa Panginoon. Trabaho po ng church na pakainin kung sino yung naglilingkod sa kanila. Nakalagay po yan sa New Testament kapatid, instruction ni Paul. Eh si Paul kasi kapatid, pinili niya pa rin na maging tent maker. Kasi ayaw niya na, kasi mga hintil to eh, ayaw niya na masabihan siya na sa kanila umaasa. Pero sinabi ni Paul na worthy na pakainin ninyo ang mga nagpapagal sa inyong ng Word of God. So in terms of church, dito kapatid, hindi niyo po ako cargo kapatid. Wala po akong hinihingi, wala rin ako kung kahit ano. Kasi ito naman po ay ginawa ko voluntarily para po marami pong makarinig ng salita ng Diyos. Pero kapatid, if you are in the church, worthy of honoring talaga yung mga nagpapagal sa inyo. Amen. Ngayon, itong Shunammite, dumating si Elisha na-sense niya yung presence ng Panginoon. Kaya anong ginawa niya? Kung nasaan ang Diyos, may paghahandang gagawin. Amen. Para bang si Jesus nung pumasok siya sa Jerusalem? Hindi ba, di ba meron po, hindi ko alam kung sino po nanood ng The Chosen or nakabasa nito. Di ba merong sinabi si Jesus, kunin mo yung donkey, yung asno, sabihin mo, pinapakuha siya ni Jesus. Kapatid, kung hindi naghanda yung may-ari ng donkey, anong gagamitin ni Lord? Nakahanda eh. Tama? Tama mali. Nakahanda yung asno. Kaya sabihin mo dyan, pinapakuha ko. Hindi po binilinan na para mas alam natin context. First time pa lang na darating ng Jerusalem, itong si Jesus. Meron na bang FB nun? Hoy, prepare mo yung asno dyan. Hindi, alam mo bakit? Kasi nabasa nung may-ari ng asno na darating si Jesus na nakasakay sa asno. Darating ang Mesaya na nakasakay sa asno. Hinanda niya yung asno. Amen? O tingnan mo, upper room. Kung saan po dinaraos yung Lord's Supper, yung huling hapunan. Di ba sabi ni Jesus, sabihin mo na gagamitin ko yung upper room. Walang ano-ano. Nakahanda kasi bakit? Kasi nakaprophesy na nagagamit ng upper room si Jesus. Ano ibig ko sabihin? Pag na-recognize mo ang presensya ng Diyos, ihahanda mo yung dadaanan. Kaya nga prepare the way. Ihahanda mo yung mga kailangan. Amen? Tingnan niyo po si John the Baptist. Hinanda niya yung daraanan ni Jesus. Kaya nga nagpe-preach siya eh. The preaching niya yung repentance. Eh ikaw, ano nang naihanda mo para sa Panginoon, kapatid? Anong nahanda mo sa buhay mo para sa Panginoon? Nire-recognize mo ba yung presensya ng Diyos o iniintindi mo lang sarili mo? Amen? Kasi if you truly recognize the presence of God,
you will prepare something for Him. Maliit o malaki. Wala pong maliit o malaki sa Panginoon. Lahat mahalaga. Amen. Dito kapatid, ano pong revelation ng church namin? This church will be on fire. Months equals multiplication and JIBC Kalayan is a treasure. Revelation ng Panginoon sa amin. Anong ginawa ko? Nagba-Bible study ako at naghahanap ako ng pwedeng mabaptize. Ano pa? Kung sinabi ng Lord that this church will be on fire, lahat ng may sakit dadaling ko sa church para pagalingin ni Jesus. Amen? Ano pa? Kung sinabi ng Lord na JIBC Kalayan is a treasure, kahit wala kaming aircon, kahit sobrang init dito, mag-i-invite ako. Bakit? Kasi mahalaga sa Diyos yung church. Amen? Kaya nga kapatid, hindi na ako nahihiya. Dati nahihiya ako kasi alam nyo kapatid, naka-receive po ako na may aircon ba sa inyo? Ay, hindi mo na ako mag-church dyan kasi mainit pala dyan. Simula nun, nagkaroon ako ng ano na, ay, nahiya kami, wala pa akong aircon na kaya naman to invite. Pero alam mo, nung na-reveal ni Lord na JIBC Kalayan is a treasure, wala na akong pakialam. Wala man kaming aircon, magiging proud ako na taga JIBC Kalayaan ako. Maalikabok man dito, kapatid, na hindi ko alam, may mga nakapunta man po ng church namin. Mainit man dito, wala mang aircon, nasa gitna man ng tracking, pero ang ginagawa ng Diyos sa simbahan namin, malaki. And if I recognize the presence of God dito, dadalhin ko tao dun. Amen po ba? Kaya kapatid, titingnan mo, pag na-recognize mo kasi ang presence ng Panginoon, dapat may hinahanda ka. Amen. Di ko na isipin kung anong isipin ng tao. Ang mahalaga, nadala ko na sila kay Lord. Alam mo, yun din naman ang basic principle ng evangelism. Minsan kasi, di ba, hindi ka nag-share ng gospel, baka ma-reject ka. Tama? Hindi ka nag-share about kay Jesus kasi baka pakiramdam mo, kutsa-kutsain ka. Kapatid, it doesn't matter how they will accept the word of God. What matters the most, you share it. Amen. Kaya nga tingnan nyo dito kapatid, ang dami po nalilibak dito pero wala akong pakialam sa inyo. Share pa rin ako ng share. Amen. Kaya kapatid, ang dalangin ko, you will always recognize the presence of God. Alam mo kapatid, marirecognize mo ang presence ng Panginoon pag lagi kang nagbabasa ng Bible. Lagi ko tong illustration sa inyo. Kahit wala ako sa camera, kunyari wala ako, alam nyo yung boses ko, tama mali. Kilala nyo ako to eh. Di ba? Kasi lagi nyo akong napapanood, lagi nyo akong kausap. Kaya kahit wala ako, alam nyo na boses ko to, tama? Ganon din kay Lord. Alam mo ang boses ng Panginoon pag lagi mo siyang kausap. Alam mo kung paano siya kikilos. Ayan tanong ko, are you recognizing the word of God? Are you recognizing the voice of God? Sana nare-recognize mo na. Amen. Sorry, do not accept po, do not accept. Yan na naman tayo. May napindot na naman ako. Amen. Ganun kapatid, di ba? Imagine mo, meron pong mga pagkakataon na dapat may pupuntahan ka pero alam mo na sa sarili mo na huwag ka munang pupunta. Amen ba? Maraming beses kapatid na dapat galit na galit ka, magre-reply ka na, magbabardagulan na kayo, pero hininto mo yung sarili mo kasi meron nagsasalita sa'yo na huwag mong gawin yan. Yun yung presence ng Lord. At nare-recognize mo yun the more that you are reading the Bible. Amen? The more that you are being intimate with God, the more na mas naririnig mo na yung sinasabi ng Panginoon at the same time, yung ginagawa ng Diyos. Amen? Prompting, it's also the same. Term lang yung prompting. Amen? So kung titignan natin kapatid, napakahalaga na maintindihan mo at kilala mo ang Diyos mo.
Paano mo malalaman yung mga gagawin niya kung di mo siya kinikilala? Ako kapatid, tumaas yung discernment ko sa Panginoon kasi alam ko kung ano yung gusto niyang gawin at ipagawa. Pag may sakit kapatid, automatic ipagpe-pray kita kahit anong mangyari. Pag mayroong kailangan tulungan, wala man ako, magbibigay pa rin ako kasi yun yung gusto ni Lord. Kasi kilala ko siya eh. Amen? Matanong ko rin, spiritually sensitive ka ba? Ano pong ibig sabihin ng spiritually sensitive? Hindi ka na dapat nag-i-step sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya nga kapatid, di ba? Sabihin na natin, greatest example last. Ano ang sabi ng Panginoon? Flee! Flee from lust. Pag sinabi takasan, ikaw naman, nood ka pa ng nood. Alam mo na yan yung trigger mo, tinitrigger mo palalo. Tapos sasabihin mo, mahina kasi ako, batid, hindi yan uubra. Bakit ko alam? Naranasan ko eh. Kaya dapat tanggalin mo mga triggers. Amen? Dapat maging spiritually sensitive ka na, eto ba makakabuti sa akin o hindi? Alam mo kapatid, hindi ka ni-raise ng Lord na mahina. Ni-raise ka ng Lord na more than conquerors. Kaya umakto ka na more than conquerors. Amen. Mas binavalue mo ba yung presensya ng Panginoon o worldly distractions? Sino po yung nararamdaman na may distraction siya? Taas nga po kamay. Sino po nararamdaman na parang mayroong pumipigil sa kanya? Amen. Dapat mas matindi yung presence ng Panginoon. Di ba katulad ng topic natin kagabi? Focus lang tong si Bartimeo saan? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sawayin man siya, nilakasan pa niya boses. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kasi dapat nakatingin ka sa Panginoong Jesus. Amen. Katulad ni Pedro kapatid, hindi sana siya lulubog kung nakatingin siya sa Diyos. Kung nakatingin lang siya kay Jesus. Hindi eh. Binaling niya yung tingin niya kung saan-saan. Kaya kapatid, dalangin ko, kay Jesus ka tumingin. Sabi mo nga dyan, kay Jesus ka tumingin. Amen. Ngayon, second point. Nung ma-recognize na yung presence ng Panginoon. Second point, she prepared a place for God. Sabi mo nga dyan, she prepared a place for God. So kung titignan natin, himay-himayin natin itong 2 Kings chapter 4 verse 10. Anong hinanda niya? Bed, table, chair, and lamp. Anong ibig sabihin nun? Sorry po kasi nasa mid ako eh. Mahirap ako masamid. Yan. Anong una niya? Bed, para makapagpahinga. Table, fellowship and study. Upuan, to serve or to teach. Lamp, ilaw. Kapatid, ikaw, kung gusto mong maghanda ng room para sa Panginoon, you must have room for rest. Rest in the presence of God. Kung gusto mo maghanda, you must have fellowship and study the Word of God. Yung chair, kapatid, nagsisignify yun ng service mo. Di ba? Pag makikinig ka, papaupuin ka. Tapos pag may pinaupo ka, naglilingkod ka. At lamp, ilaw. Ito yung mga bagay na initially na dapat hinahanda mo sa Panginoon. Magpahinga ka sa presensya ng Diyos. Isang table to have fellowship with God and study, di ba? Ang hirap kaya mag-usap ng walang lamesa. Tama ba? Di ba? Pag sa mga bahay niyo may papupuntahin kayo, ihahanda mo yung lamesa at upuan. Kasi automatic yun. Kasi alam mo, mag-uusap kayo. Ang hirap mag-usap ng walang lamesa, no?
Ano pa? Upuan nga. Service and teaching. Di ba pag tuturuan ka, maupo ka. Kaya naman pag may paglilingkuran ka, umupo ka, bibigyan kita ng tubig. At lamp, ilaw. Everything po na nandoon sa kwarto ay merong purpose to serve. Kapatid, dapat ang buhay mo merong purpose to serve. Amen. Kaya kapatid, dapat meron kang oras manalangin. Meron kang oras kapatid sa pagbabasa ng Word of God. May oras ka ng worship. May oras ka sa holiness mo. May oras ka sa obedience mo sa Panginoon. At dapat kapatid, pwede mo bang sabihin dito? Comment nyo to. God is never an interruption. Amen. Hindi dapat interruption sa'yo si Lord. God is never an interruption. Amen po ba? So, ibig sabihin kapatid, sinasabi sa'yo ng Panginoon, hindi dapat siya nakakasagabal sa'yo, kundi dapat siya priority mo. Amen? Ako kapatid, priority ko talaga si Lord. Pumapalya man, nagkakasala man, nagkakaroon man ng mga lapses sa buhay, pero laging lumalapit sa Panginoon at handang magpatama. Amen? Kasi may mga nagtuturo kapatid na dapat daw maayos ka muna bago ka katagpuin ng Lord. Mali yun eh. Hindi ka magiging maayos kung hindi ka kakatagpuin ng Diyos. Amen? You can never be a man of God if you are not hindi mo prioritize. Hindi. Amen? Kaya kapatid, kung titignan natin itong 2 Kings chapter 4 verse 10, ihanda mo buhay mo. Ngayon, lagi ko sinasabi sa inyo, ihanda nyo prayer corner nyo sa Lord. Ulitin ko, sa tulad ng sabi ko kagabi, hindi si Lord ang mag-a-adjust sa'yo, ikaw ang mag-adjust kay Lord. Pwede ba yon? Hindi po si Lord ang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-adjust kay Lord. Schedule mo kapatid, dapat si Lord una. Amen. Sabihan na nila na, weirdo ko. Sabihin na nila na, oh, baka lumagpas ka na ng langit. Ang mahalaga, pagdating ko sa langit, sabihin sa akin ni Lord, well done, my good and faithful servant. Kasi ang goal kapatid, mapalapit kay Lord. Ang goal kapatid, unahin si Lord. At alam mo kapatid, magiging maayos ang buhay mo pag inuna mo talaga si Lord. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, prepare a room for God. Amen. Na-encourage na ba kayo na gumawa kayo ng sarili nyong prayer room? Picturean nyo kapatid wala po akong, hindi ko po, kung maganda yung design mo, hindi. Pero gusto ko lang po makita saan po talaga ang ano nyo. Saan po kayo nagpe-pray. Ipopost ko rin po. Di ko naman papangalanan kung kanino, no? Pero gusto ko lang makita ng marami kapatid na yung community natin ay nagpe-pray. Amen ba? Ngayon kapatid, pwede mo bang sabihin dyan, genuine? Third point tayo. Di ba nag-prepare na siya ng room? Na-recognize niya yung presence of God. Tingnan mo genuine service does not seek reward. Basahin natin yung 2 Kings chapter 4 verse 11 to 13. Sige nga po. Buklatin nyo nga po Bible nyo mga kapatid.
2 Kings chapter 4 verse 11 to 13. Sabi dito, isang araw bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga ito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o pinuno ng hukbo. Ano pong sabi ng babae? Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay namin rito sa piling ng aming mga kababayan. Genuine service does not seek reward. Amen. Kapatid, gusto ko pong, I tried my best to become example. Ni minsan po dito sa live, hindi po ako nanghingi sa inyo ng kapalit ng lahat ng mga pinaggagawa ko. Kasi kapatid, alam ko na si Lord ang magre-reward sa akin. May mga project tayo kapatid na fundraising pero pinapaalam ko kung saan mapupunta. Pero hindi po ako naglalagay. Meron nga ako nakita na content creator dito, nag-Christian, nakalagay yung kanyang cash G sa profile niya. Kasi kapatid, genuine service does not seek reward. Amen. Ako kapatid, kung titingnan nyo, ako sobrang transparent ko sa inyo. Sa mga nagsasend po ng diamonds, like for example, nag-heart me kayo. Yan, katulad yan ngayon. May nag-18 na nag-heart me. So, ang estimated nitong reward, 0.07. The reason why na I'm asking for heart me, kasi para mas marami tayong maabot. Pero kapatid, imagine mo, yung $0.17, $0.17, 10 pesos. Imagine mo kapatid, yung candy ko po, na binibili, para po hindi ako mamaos, 8 pesos na. Imagine mo kapatid, kung ito ginagawa ko lang para lang sumikat or any. Imagine mo yung 10 pesos, saan yun? Doon lang yun eh. Kapatid, anong ibig ko sabihin? Kung yun yung motive, dapat sinabi ko na. Paypakwa po. 8 pesos isa. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan mo, ang ganda nun sa Tagalog, kaya kinuha ko yun sa Tagalog eh. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami. So, genuine service, do not seek reward. Ganon din sa Panginoon, kapatid. If totoo ang paglilingkod mo, masaya ka na nasiyahan ang Diyos. Amen. Minsan kasi ganito eh. Lord, hinanda ko to sa'yo basta bigyan mo ako ng bahay. Lord, hinanda ko to sa'yo basta bigay mo sa akin yung jowa na gusto ko. Contradicting yan kapatid sa delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. Bakit? Pag dinelight mo kasi dapat ang puso mo sa Panginoon, yung desire ng Diyos, ang desire mo na rin. Amen. Kaya nga whatever may come ano man ang dumating, salamat Panginoon. Hindi man dumating yung specific na answered prayer ko, pero may ibinigay ka, salamat pa rin Panginoon. Amen. Kaya nga si Pablo, kapatid, anong tinuturo niya? Contentment. Kaya nga nasabi niya, I can do all things through Christ who strengthen me. Kasi kontento siya sa buhay. Kontento na siya na merong presensya ng Diyos. Kasi kapatid, kung titignan mo propeta na to. Ang sabi pa nga sa Tagalog baka may gusto siyang ipasabi sa hari o pinuno ng hukbo. Ibig sabihin kapatid, may pabor. At pag nagsalita po ang propeta nung panahon na yon, may honoring. Pwedeng sabihin ni Elijah sa hari na pagpalain mo tong taong to, palakihin mo bahay niya kasi pinatuloy kami bilang mga propeta. Hindi kapatid hindi niya ginawa.
Wala kayong dapat alalahanin. Ganun ang totoong genuine na tulong. Ganun din ang genuine na service. Kapatid, nagba-Bible study po ako sa mga community. Kami pa po ang nagpapakain. Amen. Alam niyo kapatid, kaya alam mo, God will work to everything and to everyone. Nung grade 3 po ako, may mga madre po na namula pala yung noo ko. May madre po na nagpunta po sa school namin. Ano yun Pasko. Pumunta yung madre, nagkanta-kanta sila. Ako ngayon, grade 3 ako Naganda na ako ng barya. Kasi di ba, pag may namasko, ikaw ang magbibigay. Di ba? Yung mga madre na yun, kapatid, hindi ko sila malilimutan kasi tinuruan nila ako ng giving. Alam mo, nung sabi, di kumanta sila, pagkanta nila. Sabi niya, oh mga bata, ito na ang regalo namin sa inyo. Alam mo, willing na willing ako ibigay yung barya ko. Pero sila pa ang nagbigay sa akin. Kaya doon ko natutunan na dapat palang magbigay. Amen. Sabi ko nga, ang galing ng experience ko na yun kasi tinuruan talaga ako doon na magbigay. Sabi niya, kami ay namamasko hindi para humingi sa inyo, kundi para mamigay sa inyo. Genuine service does not seek reward. Amen. Genuine service does not seek reward. Amen po ba? Kaya kapatid, kaya nga it is blessed to give than to receive. Tapos ano pang sabi ng Proverbs? Tingnan mo pag tinignan mo all throughout the Bible, talagang tinuturuan ka ng Panginoon na maging selfless ka. Kasi sabi ng Proverbs, ang mga tumutulong ay tinutulungan din. Ang mga tikom ang kamay ay kailanman hindi magkakaroon ng tulong. O kaya kakalimutan. Bakit kapatid? Kalimutan ka man ng tao. Hindi ka man bigyan ng pabor ng tao. I-oppress ka man. Wag na wag mong aalisin yung genuine service mo. Why? Because God will bless you personally. At pag ang Diyos ang nagpala, ito ay siguradong ikatutuwa mo. Amen. Ang ganda nun, no? Pag Diyos ang nagpala, ito ay ikatutuwa mo. Wow! Sige nga kapatid. I-type mo nga yun, i-post mo na rin, no? Pag ang Diyos ang nagpala, ito ay iyong ikatutuwa. Amen? Kaya kapatid, di ba, pag nag-worship ka sa Panginoon, hindi ka nag-worship para mahingin, kundi you are worshiping Him to adore Him. Amen? You are doing that prayer corner hindi para ipagyabang, kundi para katagpuin ng Diyos. Naglilingkod ka dahil gusto mong ipakita pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga kapatid, our service must always flow from gratitude to God. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Sino po dito naniniwala siya, pinagpala siya ng Diyos? O naging mabuti ang Diyos sa kanya? Taas nga kamay. Yung naka-receive ng blessing sa Panginoon. Amen? Naging mabuti si Lord sa atin. Kaya dapat ang service natin flow from gratitude. Amen? Ngayon, kung i-bless naman kayo, wag mo rin tanggihan. Amen? Kasi kapatid, ako po, nagbibigay po ako ng tulong, pero lagi nung sabi, wag na, okay lang. Kapatid, hindi mo alam, hinihinder mo yung blessing. Kaya nga kapatid, pag may nag-bless sa'yo, tanggapin mo. Kasi binibigyan mo sila ng hindrances pag di mo tinanggap. Paano sila pagpapalain ayaw mo tanggapin? Gets niyo kapatid? Ngayon, hindi ko naman sinabi na hingi ka ng hingi na blessing. Ulitin ko it is always blessed to give than to receive. Amen? Kaya kung may magsabi, God bless you, tanggapin mo, I receive. Hindi yung, pag ganyan-ganyan ka naman. Hindi Amen? Pag halimbawa, someone says to you, I bless you. I bless you in the name of Jesus. I receive, Lord. Amen? Hindi yung, wag mo na. Tsaka prayer, kapatid, wag na kayong tumanggi sa prayer. Pag sinabi na ipagpe-pray kayo, bibigay mo.
Imagine mo yun, nahiya ka pa. Sayang naman, may pagpapala na sana, nahiya ka pa, di mo pa binigay, hindi ka na ipag-pray. Pride yun eh. Alam mo ba pride yun? Yung biglang sasabihin sa'yo na, ay biglang sasabihin mo na, nagpe-pray naman ako sa sarili ko na hindi mo ako kailangang ipag-pray. Pride yun. Ang design ng Diyos sa kanyang mananampalataya, carry each other's burden and bless them. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, maging pagpapala ka sa iba. Sabi mo nga dyan, maging pagpapala ako sa iba. Amen. Kanina kapatid, again, sa Lord po ang lahat ng papurit pagsamba. Yung young people namin, tumabi sa akin dun sa kainan. Kasi nagbe-breakfast po ako eh. Sa karinderya na po ako kumakain. Kasi churchmate nga po yung karinderya. Tumabi siya. Kain, kain Bel. Sabi ko, kain. Sabi niya, ayoko. Hindi ako kuya, kakain na lang ako sa bahay. Sabi ko, ikaw naman. Kumupo ka na dyan. Sabi ko, Ate Fe, kalahating sinigang nga tapos isang kanin. Umupo, yung pala, gutom na gutom na. Di ba? Ang ibig ko sabihin, hindi mo alam na pagpapala ka pala. I mean, wait lang po ah. Ako na. Yan. Hay! Makakahinga na ako maayos. Kasi pag nasa mid ako kapatid, hinihingal ako kaya pinadala ko lang in-order ko. Wait lang po ah. Ay, yan, makakahinga na ako. Alam niyo po, ang galing na to. Kasi pag kakaisa lang, okay ka na. So, yun. So, kung titignan natin kapatid, maging pagpapala ka. No, hindi. Alam mo, mas maigi pa rin na ikaw na ang mas nagbibigay kaysa sa tumatanggap ka. Alam mo kapatid, meron kasi kaming, anong tawag dito? Meron po kaming conference sa Indonesia. Ngayon, sabi po ng pastora ko, ng team namin, ng leaders, hanapan natin ng sponsorship, yung dalawang young people. Last year, kapatid, hinanapan nila ako ng sponsorship. Tapos sa isip-isip ko, ngayon hindi na ako kasama. Sabi ko, hindi na ako kasama dun sa sponsorship, sabi ko. Tapos, alam mo anong impression sa akin ng Panginoon? Kasi pinagpala na kita. Nagets niyo kapatid? Minsan kapatid, may isip mo, bakit ganon? Hindi na ako binibigyan, hindi na ako tinutulungan. Hindi ba't magandang senyales yun na hindi na ikaw ang tinutulungan? Kasi kaya mo nang tumulong sa iba. Amen? Kasi sabi ko, kaya ko na kasi. Nakapag-ipon po ako eh. Nakakapag-ipon po ako kahit papaano. Alam niyo kapatid, talagang pinagpala ako ng Diyos. December last year. Wala po kaming inaasahan. Ako personally, wala po akong inaasahan na kahit anong mga bonus, wala po akong kasi nga, church kami kapatid eh. Di ba? Unang-una, church kami. Pangalawa, kami, nasa poor community pa kami. Pero alam mo kapatid, yung management po ng church namin, biglang nagsabi na, sa December, kasi ako po, pag sumisweldo po ako dito, once a month lang. So like for example, November, marireceive ko po yung sweldo ko ng November, ng December. Gets nyo? So December ng first week, marireceive ko. Kasi once a month lang ako sumisweldo. So tingnan nyo, December, nakapag-ipon po ako. Alam nyo bakit? Kasi first week ng December, na-receive ko yung sweldo ko ng November. Tapos sabi ko, Lord, magpe-prepare ako para sa first fruit ko ng January. So para pag na-receive ko yung sweldo ko ng January, i-offer ko sa'yo. Alam mo anong ginawa ng Lord sa akin, kapatid? Hindi ko inaasahan, wala po akong alam. Sinurprise lang din ako ng pastora ko. Na-receive ko po yung sweldo ko ng December first week.
may desire ako na mag first fruit, kaya hindi ko po ginalaw. Nagulat po ako. Mga December 20, bigla pong sabi ng pastora ko, Jerome, may 13-month ka. At may bonus pa. Wow, Lord, thank you, Lord. Tapos, on the same day, ibinigay po yung sweldo ko ng December. Gets nyo? So, ibig sabihin, hinanda talaga ako ni Lord. Kaya nakapag-ipon ako eh. Imagine mo, para bang 2 sweldo ko ng buwan, tas 13-month pay. Hinanda niya ako para makapag-first fruit ako ng January. Imagine mo, kapatid. Imagine mo yun. Pag nag-desire ka kasi sa Lord, hindi ka mawawalan. Kaya nakapag-first fruit po ako. First fruit offering, kapatid. Hindi po to required. Pero ito po ay nasa Bible. Hindi po ini-impose, pero faith mo. Kapatid, buong sweldo ko ng January, binigay ko kay Lord. At hindi po ako pinahiya o pinagkulang ng Diyos. Nakahanap po ako ng nakahanap po ako ng bagong maupahan namin kasi kailangan na naming umalis. At the same time, kapatid, iningatan po ako ng Diyos. Pinagpapala po ng Diyos yung pamilya ko. Nanganak po yung kapatid ko, kapatid. Wala kaming kapera-pera pero nag-provide ang Lord. Tapos, kapatid, nagbabadya pa na isesaryan yung kapatid ko. Nagulat na lang kami, normal. Kapatid, alam mo yun, yung mga bagay dapat na-appreciate mo na hindi ka gumastos ng malaki. Malaking pagpapala na yun. Amen. Anong ibig ko sabihin? Pag genuine ang service mo sa Panginoon, hindi ka man mag-seek ng reward, pero God will naturally reward you. Amen. Natural po sa Panginoon na pagpalain ka kasi nga, totoo ka. Amen. Sabi mo nga, totoo ako. Amen. Mabuti po si Lord. At pinagpapala ng Diyos ang mga totoong maglingkod. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, seek God genuinely so that you will harvest a genuine reward sa Panginoon. At pag ang Diyos po ang nag-reward sa'yo, He will definitely give you a reward na wala nang makakapagpalayo o wala nang makakapagpalis. Hindi pa mananakaw. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, na-encourage ba kayo na magkaroon ka ng genuine reward, no? Kaya gumawa ka ng prayer corner mo, kapatid, hindi para kung kani-kanino, kundi para sa Diyos. Amen? Pangapat, yan, tuloy-tuloy tayo, kapatid, ha? God knows the hidden desires of faithful hearts. Amen? Pwede ba natin basahin, kapatid, sa MBB version, yung 2 Kings, chapter 4, verse 14 to 17. Pakitype na lang dyan, no? 2 Kings o pangalawang mga hari, chapter 4, verse 14 to 17. Tingnan niyo po Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon meron ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, wag po ninyo akong paasahin. Ngunit dumating ang araw, naglihi ang Sunamita at tulad ng sinabi ni Eliseo, nagkaanak siya ng lalaki makalipas ang halos 1 taon mula sa kanyang sinabi. Grabe! God knows the hidden desires of a faithful hearts. Kapatid, sabi, ang lingkod kasi ng Diyos, kapatid, ako po bilang servant ng Panginoon, ang pinaka kailangang criteria ng isang lingkod ng Diyos, observant. Amen. Titignan mo, ano ba ang may tutulong. Tingnan mo, kapatid, si Gehazi, ang ganda ng niya. Matanda na po, ay wala siyang anak at matanda na yung kanyang asawa. Settled na siya, kapatid, settled na, pero meron pa rin siyang hidden desires. Amen?
Settled na siya, alam na niya, accepted na niya, pero meron pa siyang hidden desires talaga. And God knows that hidden desires of you. Pinapunta, isang taon mula ngayon, meron kang lalaking kakalungin. At nagkaanak. Amen. Marami tayong hidden desires. Sino po may hidden desires, kapatid? Aminin mo na dyan. So that we can pray. Marami tayong hidden desires. And God will definitely reward your genuine service to Him. Kaya wag kang susuko, kapatid. Amen? Wag kang titigil sa kakapray. Katulad nung babae na naghahanap ng hustisya, katok siya ng katok doon sa judge. Bigyan mo ko hustisya, bigyan mo ko hustisya. Bibigay yan ng Diyos. Hintayin mo lang ang tamang timing niya. Amen? Tingnan mo anong sabi ng babaeng Shunammite. Mahal na lingkod ng Diyos, wag niyo po akong paasahin. Pero dumating ang araw na naglihi kasi pagkalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga kapatid, huwag kang magduda. Oh, hallelujah. Pagkalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, alam nyo po, marami po sa inyo, actually kung bibilangin ko mga 6 o 7 na, yung consistent talagang nagbibigay ng prayer request sa akin. Hindi man araw-araw, pero mga every other day. 7, 8 na kapatid. Pero marami din akong ini-encourage. Alam niyo, consistent din ako. Hingi ng prayer request. Why? Because lahat ay naaalagaan sa prayer. Kaya nga, you must make room for God. Amen? Oo, kapatid. Alam mo, wag mo nang sabihin, baka naman, Lord, wag na. Sabihin mo, Lord, ibigay mo. Kung kalooban mo, ibigay mo. Amen? Kasi kapatid, ang Diyos ang masigit na nakakaalam kung ano ang para sa'yo. Kaya nga dapat ina-align mo yung puso mo para sa Panginoon. Amen? Ako kapatid, I'm still asking the Lord, Lord, ano ba? E-bike, motor, o improvement ng online? Lord, ano po? Ibigay mo sa akin yung kalooban mo. Ayoko yung gusto ko. Gusto ko yung gusto mo. Amen? At kung ano man ang dumating, yun ang ibibigay mo. Amen po ba? Ang dami nating desire, kapatid, pero lahat pwede nating ibigay sa Panginoon. Hindi ka naman papaasahin ni Lord, di ba? Sabi ng Shunammite, mahal na lingkod ng Diyos, wag na po ninyo akong paasahin. Kapatid, ibibigay ng Diyos. Amen! O, di ba? Hallelujah! Speaking ng gamot, kapatid, ang dami pong nagbigay sa atin ng pang-maintenance. At kung titignan natin, kapatid, naging pagpapala po tayo sa 10 o 12 na senior citizen na. Binigyan natin ng mga tagi-100 amlodipine, 100 losartan, pero syempre may reseta yun, no? Amen? Anong ibig ko sabihin? Alam ng Diyos yung mga kailangan mo. Kaya nga, ganun yan eh. Baka ikaw ang gagamitin ng Panginoon para maging pagpapala sa iba, o kaya naman gagamitin ng Diyos ang iba para maging pagpapala sa iyo. Pero ang mahalaga kasi dapat, handa ang buhay mo. Matanong kita, handa ka ba? Alam mo kapatid, hindi niya na inuto-uto si Lord. Lord, ginawa ko tong room na to, bigyan mo ako ng anak. Hindi. Simplihan lang natin na natili siyang tapat. Pinagpala ng Diyos etong Shunammite woman base sa biyaya ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Pwede mo bang i-type to dyan? Faithfulness precedes fruitfulness. Faithfulness precedes fruitfulness. Amen? Ang tapat, magbubunga lagi. Kaya kapatid, I do hope na na-encourage kitang maging tapat. Amen? Lagi, kapatid. Lagi kang maging tapat. May nakatingin man o hindi. May nangangamusta man sa'yo o wala. Umiiyak ka man o masaya. Anumang season ng buhay mo, kapatid, manatiling tapat.
Amen. Faithfulness often precedes fruitfulness. Kaya wag na wag mong pagpapalit yung katapatan mo sa Panginoon. Amen po ba? Napakahalaga kapatid na maintindihan mo to. Kaya nga kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na ang katapatan ng Diyos, ito po ay dakila. At kung dakila ang katapatan ng Panginoon, maging tapat ka sa Diyos kasi ang lahat ng mga pangako niya sa'yo, gagawin niya. Amen. Gagawin niya. Kaya kapatid, kung titignan natin, pwede mo bang buklatin yung John chapter 14 verse 23? Sige nga po. John chapter 14 verse 23. Pakitype nga po dyan. John 14:23. Yan, John 14:23. Nandiyan na po kayo. Sabi po dito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama. At kami pupunta at mananahan sa kanya. Maganda rin sa English kapatid. Tingnan mo, if anyone loves me, he will keep my word. And my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Kung sino man ang nagmamahal sa akin, ikikip niya yung word. 'Di ba? At mamahalin siya ng Ama. At kami ay pupunta sa Kanya at kami ay tatahan sa Kanya. Mananahan sa Kanya. Amen. Kapatid, mananahan sa iyo ang Diyos sa mga tao na umiibig sa Kanya at tumutupad ng salita ng Diyos. Kapatid, ang paggawa po ng prayer corner ay ayon po sa kalooban ng Panginoon. Ang pananalangin sa Diyos, kalooban ni Lord. Pagbabasa ng Bible, kalooban ni Lord. Ang sumusunod sa salita ng Diyos, kalooban ni Lord. At ikaw ay tatahanan ng Panginoon. Amen. At pagkasama mo ang Panginoon, who will be against you? Pagkasama mo si Lord, sa iyo na ang lahat-lahat. Kaya nga patid sabi ng Diyos the Holy Spirit will dwell among you. Ang banal na Espiritu, ang helper mo kapatid, na ang siyang tutulong sa buhay mo. Amen. Kaya napakahalaga kapatid na maintindihan mo that you will appreciate the presence of the Holy Spirit in your life and make room for God. Tuturuan ka niya. Actually, i-desire mo lang Alam ko kapatid, sa mga wala pang prayer corner, nakakaisip ka ng pwede mong idagdag. Tama? Sa mga may prayer corner na nakiisip mo kung ano pang gusto mong gawin. Bakit? Because it is the Holy Spirit that na nakikipag-work with together sa'yo para mapaganda at mapaayos yan. Ang mahalaga kapatid, handa ka. Amen. Kaya kapatid, pag sinabi pong making room for God, it is not about earning the presence of God. Hindi po reward yung presence, kundi nagre-respond ka ng faith, ng obedience at fellowship mo sa Panginoon dahil si Kristo ay nasa sayo na. Amen. Kaya mo ginagawa ito, hindi dahil gusto mo yung presence ng Lord, kundi dahil nasa sayo na ang presensya ng Diyos. Amen. Sabi mo nga dyan, nasa sayo na. Hindi pala si Daniel Padilla ang magsasabi sa'yo ng nasa iyo na ang lahat. Hindi pala. Si Lord pala ang magsasabi sa'yo, nasa iyo ang lahat-lahat pag na kay Kristo ka. Amen. Kaya nga kapatid, ito pa rin yun babalik pa rin tayo sa basic of basic. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Amen. Unahin mo si Lord and everything shall be added unto you.
Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, kung talagang mahal mo si Lord, mag-e-effort ka. Sabi mo nga dyan, kung talagang mahal mo si Lord, mag-e-effort ka. Amen. Mag-e-effort ka kay Lord, mag-e-effort ka, hanapin siya, at gagawin mo ang lahat-lahat para sa Kanya. Amen. Alam mo ako kapatid, nag-iisip talaga rin ako eh. Meron akong mga naiisip na gagawa kasi ako ng Google form kapatid. At doon nyo ilagay yung prayer request nyo para maayos. Name, prayer request, ipiprint ko yung lahat. Ilalagay ko sa prayer corner ko. Ganun na yung iniisip ko ngayon. Tapos dito sa face-to-face kapatid, lagi po akong magdadala ng notepad. O kaya yung... Sa office kasi tinuruan ako ng office namin na gumawa ng sariling notepad eh. Magpiprint ako ng your prayers to Jesus. Tapos pagsusulatin ko yung mga tao para ididikit ko sa corkboard ko sa bahay. Ano ibig ko sabihin? Lahat gagawin ko para sa Panginoon. Eh, Panginoon ko yun eh. And the presence of God is so precious to me. Kaya nga ang prayer ni David, 'di ba? Do not take your Holy Spirit in me. Kasi sobrang precious, dapat niyayakap. Eh ikaw, ipinminsan pinapawalang bahala mo si Lord eh. Sana hindi ganun, no? Amen. Napakahalaga kapatid. At the greatest that you can give to others are your prayers. Amen. Kaya pwede ba yun, magkasundo tayo, mangolekta tayo ng prayer request? Amen po ba? Ako kapatid, nung isang gabi talagang minaraton ko yung prayer request sa group chat eh. Hindi ko man na-replyan lahat, pero lahat yun pinray ko. Lahat nga eh. Buo, TikTok, dito sa Blue App, lahat pinuntahan ko. Kasi gusto ko mag-pray. Amen. Kaya kapatid, maintindihan mo no, etong Shunammite woman, hindi to propeta, hindi siya priest, hindi rin siya queen. Ano siya? Simple lang. Katulad mo, katulad ko. Pero kapatid, she is an ordinary woman, pero merong extraordinaryong puso sa Panginoon. Pwede mo bang sabihin dyan? Extraordinary heart for God. Amen. Hindi niya alam na itong simpleng desisyon niya na mag-prepare ng maliit na room ay ang beginning ng kanyang faithfulness na hanggang ngayon pinag-uusapan natin at ang beginning ng answered prayer niya, magkaanak siya. Oh, hallelujah! Kasi meron siyang extraordinary heart for God. Kaya kapatid, ang challenge ko sa'yo, magkaroon ka ng extraordinary na puso sa Panginoon na ihanda mo yung buhay mo at maghanda ka rin ng prayer corner para sa Panginoon. Amen ba? Magkaroon ka ng intention na gumawa ng room sa puso mo at sa buhay mo at sa schedule mo na priority mo ang Diyos. Amen? Pwede ba tayo magkasundo doon? Sabi mo nga dyan, priority ko si Lord. Amen? Dapat priority mo si Lord. Amen? Again, hindi mo kailangan maraming pera, hindi mo kailangan maganda design. Pero kapatid, please, magkaroon ka ng sariling prayer room mo. Amen. Kaya kapatid, yun po request ko, baka pwede po kayong, anong tawag dito? Mag-send sa akin ng prayer corner nyo. Ipopost ko po yan kapatid. Amen. Please, pakisend po yung prayer corner nyo no, para maipost natin. Kasi gusto ko pong mag-encourage talaga na, yun nga, yun yung gusto kong movement muna ngayon eh. Prayer corner movement. Amen. At alam ko, ang dami na po sa inyo, no? Kaya kapatid, please. Hallelujah. Kaya ngayon kapatid, bago po tayo mag-end, no?
Mag-pray tayo sa Panginoon. Pray tayo kay Lord. Na ihanda natin buhay natin sa Kanya. Ano man ang mga hadlang sa paghahanda mo, hindi natin tanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Oo kapatid, wala pong maliit na malaki na kwarto, maliit lang din kwarto ko pero naglagay po ako ng prayer corner ko sa Panginoon. Amen. Sige kapatid, pwede mo bang ilagay muna yung puso mo sa Panginoon? Sige, ilagay mo na yung puso mo, yan, yung kamay mo. Tapos sabihin mo to kapatid, sabay ka sa akin, sabihin mo, Panginoon, inihahanda ko ang puso ko para sa'yo. Inihahanda ko ang buhay ko para sa'yo. Kaya come and visit my life because you have a big room na inihanda ko para sa'yo. In Jesus' name, amen and amen. Sige po kapatid, pwede mo bang ihawakan mo yung puso mo and I will pray for you. Amen. O aking Diyos na dakila at banal, wala po akong ibang dalangin sa'yo, kundi bigyan mo sila ng puso na lagi kang hinahanap. Lord, I pray, anuman ang hindrances, kasalanan, ginagawa ng iba, ginagawa ng kaaway, o mga problema o suliranin, mga sakit, anuman ang hindrances na nilagay ng kaaway para hindi ka nila hanapin, Lord, pinuputol ko na ngayon sa pangalan ni Jesus. At dinadalahin ko, O Diyos, pagpapala na nagmumula sa iyo, pagkilos na nagmumula sa iyo, at lalong-lalo na ikaw ang Diyos ang gumawa sa mga buhay ng aking kapatid. Lord, I declare that you, O God, will move upon the midst of each and everyone on us. Lord, wala kang lalagpasan. Oh, hallelujah. Kapatid, sabihin mo sa Lord, Lord, wag mo akong lagpasan. Panginoon, ano man yung pinapakita mo sa akin na nagkakos ng mga pagluha nila, I pray and declare, Lord, deliver it to them. Deliver them. I declare breakthrough, Lord. Yung mga sakit nila na parang normal na lang, hindi ko tinatanggap. Kung may migraine, pinuputol ko. Kung nananakit ang likod, hindi ko tinatanggap sa pangalan. Pinuputol namin sa pangalan ng Jesus. Yung mga may bukol, pinutunaw namin ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Yung mga may malalang sakit, Lord, I declare healing in Jesus' name. Oh, hallelujah. And I pray, Lord God, strengthen their lives right now. Strengthen their bodies at lalo na strengthen their faith. Oh, dear Jesus. Ganun din, Lord. Ano man ang mga katamaran na ginagawa o nilalagay ng kaaway sa amin, hindi namin tinatanggap. Maging maayos po kami, Lord God. Maging maayos po yung aming pagsamba sa iyo, ang paghahanap namin sa iyo, oh dear Jesus. Lord, we pray and declare that you will move upon our midst right now. In the name of Jesus. And I declare, Lord, nasamahan niyo po kami, pagpalain niyo po kami. At Lord, I bless them in the name of Jesus. Receive it, kapatid. Lord, lahat ng mga may utang, makabayad ng utang sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga meron pang pangangailangan, Lord, I pray, I declare, give them the desires of their hearts in Jesus' name. Lord, yung mga wala pang bahay, magkabahay sa pangalan ni Jesus. Yung mga nagde-desire ng mga service niya, Lord, bigay mo yung service nila sa pangalan ni Jesus. At kung ano man ang maitutulong namin sa panalangin, Panginoon, Lord, I pray, hindi ko man ma-mention, pero ibigay mo dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam nito. Sa pangalan ng Panginoon. Lord, I pray and declare your presence will always be upon with us. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya, Lord, I pray na itong panalangin namin ay hindi sayang at alam namin diringgin mo ang panalangin namin dahil ikaw ang Diyos na hindi bingi at ikaw ang Diyos na nakakaalam ng sitwasyon namin at ikaw rin ang Diyos na alam naming makakatulong sa amin. Kaya we plead unto you, Lord. Oh, dear Holy Spirit, we ask your presence right now. Move in each and every one of us. Reveal to us the will of God. Reveal to us, Lord God, ano ang puso ng Panginoon. And Lord, I pray, bigyan mo kami ng puso na marunong sumunod sa'yo. Sabi mo yung kapatid, sabi mo nga sa Lord, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Yes, Lord God. While they are praying this, Lord, I pray, bigyan mo sila ng heart of a servant. Katulad ng ginawa ni Elijah kay Elisha, Lord, I pray, the double portion of anointing be upon with them in Jesus' name. The double portion of everything will be upon with them, Lord God.
Kaya Panginoon, salamat po dahil meron kaming itong ginagawa at we know, Lord God, that you will move in our prayers. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Have you naranasan ba yung presence ni Lord? Grabe kapatid, in my spirit, naniniwala ako may mga answered prayer po na ibibigay ang Diyos sa'yo. Kaya humanda ka kapatid. Amen. Ihanda mo yung buhay mo kapatid na talagang naglilingkod sa Panginoon. Oh, dear Jesus. I still feel the presence of God kapatid. And yung presence ng Lord nagbo-burn sa heart mo ngayon. Amen. Kaya kapatid, hallelujah. Ganun din Lord, ano pa man din yung mga nagawa naming mali, gusto namin clean vessel kami. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga pagkakamali namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Sabi mo dyan, thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe, pwede ba natin punuin yung comment section ng pagpapasalamat? Lord, salamat po. Dahil wala pa man din, alam namin may gagawin ka. Wala pang answered prayer, pero alam namin darating yung. Kaya, salamat na po in advance. Salamat po sa mga bagay na ipagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa mga bagay na pinagkaloob mo sa kanila. At salamat din, Panginoon, dahil ikaw lamang ang Diyos na nakinig sa amin at nakakaunawa sa amin. Kaya, Lord, sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Sige kapatid, kahit na hindi ko naririnig yung palakpak mo, pero naririnig ni Lord yung palakpak mo. Amen? Thank you, Jesus! Hallelujah! Grabe si Lord. Grabe ang Panginoon. Grabe si Lord. Grabe. Amen. Kaya kapatid, prepare a room for God. Amen. Kaya kapatid, ngayon, baka may tanong ngayon, no? Paano ba mag-set ng prayer corner? Kapatid, ito lang prayer corner. Simple lang, table, Bible. Okay na. Lagyan mo pa devotion notebook. Table, Bible, devotion notebook. Ngayon, yung mga anik-anik, ikaw na bahala. Pero yun lang yun. Table, upuan, anong tawag dito? Bible, notebook, ballpen. Yan, lagay mo na. At kung meron kayong oil, kapatid, wala pong kapangyarihan yung oil. Amen. Ang may kapangyarihan si Lord. Pero kapatid, ang oil kasi, ito po ay, anong tawag dito? Ginagamit po to dedicate. Amen. So, i-anoint mo kapatid. Turuan kita ng anointing, no? Oil, kahit anong oil, basta oil. Ayan. Gapatak lang. Tapos i-anoint mo. Halimbawa, yung table mo, i-anoint mo, Lord, tinatalaga ko po sa'yo na itong prayer corner ko ay para sa'yo. In Jesus' name. Amen and amen. Simple. Amen? Kasi yung anoint kapatid, di ba? Anoint the land, anoint the forehead para sa healing, di ba? Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo na ibigay mo yan, no? Italaga mo yan sa Panginoon. Pwede ba? Ay, ano? Sorry? Ano yung tinatanong? Nagamit na ang oil, bawal na siya gamitin kung sa... Ay, hindi naman kapatid. Wala pong ganun. Okay lang kapatid, ito nga oh. Pero ito kasi kapatid, lagi kaming may oil dito. Kasi, di ba, ina-anoint namin yung mga may sakit. Amen. So, kaya yun. Amen po ba? Kaya kapatid, please, kung meron kang prayer corner ngayon, kung wala, ipipray kita kapatid. Amen po ba? Ngayon, dalangin ko po talagang maging start to ng paghahanap mo sa Panginoon. Amen. So bago po lahat, may mga tanong po kayo. Sige po, no? Kung may mga tanong kayo sa isip nyo, no? Pero, ang ano ko muna, ayun, isama nyo na lang po ako sa prayer, no? So, sana makahanap kami ng talagang pwede naming lipatan na maayos, no? Kung loobin ni Lord, titingin nga ako sa Pag-ibig, baka pwede na kumuha ng bahay sa Pag-ibig. Pero, again, kalooban pa rin ng Diyos, no? Tapos,
Ito, improvement ng live natin kasi medyo naglalaglag kanina tapos yung algorithm natin hindi pa talaga ganun kaganda. At the same time, tulungan talaga ako ng Panginoon kung ano bang i-improve ko. Face-to-face o online, service, o yung mga camera na kailangan natin sa online. So, nagpe-pray pa ako sa Panginoon kasi limited lang naman yung ipon ko eh. Hindi ko kaya lahat. Kaya ayun, sana bigyan ako ng Lord talaga ng tamang pag-iisip at tamang wisdom kung ano ba talaga yung dapat kong unahin. So, yun po, yun lang naman. Pero I know the Lord will always bless us, no? So, baka may mga tanong po kayo o clarifications o kaya naman kailangan nyo ng payo. Meron pa akong oras, kapatid. Wait lang, ha? Hintayin ko, ha? Baka meron po kayong mga clarifications, kapatid. Pero, yun din, testimony, kapatid. Kamusta ba? Okay naman ba? Okay ba discussion natin? Okay lang ba yung, yung mga pinaggagawa natin dito? Amen? So, bago kasi ako pumunta sa errands, no? May hinihintay lang din kasi ako eh. Kaya, ay, thank you naman sa nakaka-bless. Ayun pa pala, kapatid. Revival conference namin, meron po kami, August 21, 22. So, baka nais nyong sumama, kapatid, no? So, ito po ay actually nagpe-pray kami ng bagong venue kasi nagpe-pray kami sa Lord. Pero tuloy na tuloy pa rin August 21, 22 kapatid, no? So baka gusto nyo po sumama revival conference. Yung revival conference namin kapatid ay about po sa identity in Christ, overcoming anxiety and depression, healing and deliverance, revival night, tapos spiritual warfare, spiritual gifts, at prophetic ministry. So, dun po umiikot yun. So, lahat po yun matututunan nyo po sa 2 days camp natin. So, ayun po. Kaya, kapatid, yun po. Ano na lang, no? Kung nice nyo lang naman. Tapos, sa mga kapatid namin na gusto pong sumali ng group chat namin, pwede po kayong sumali sa group chat namin, kapatid. Just message me and I will add you up. As well as, kapatid, yung mga prayer request nyo, you can just send your prayer request. Uy! Kay! Nag-leave na po para sumama. Wow, praise God. So, EPM mo kay, okay lang ba? Thank you, Lord naman. Ayan, no? Baka meron po kayo, no? Ayan, wala na kayong tanong? Sa ngayon kapatid, meron na po kaming mga nagsasabi po, no? Siguro mahigit po 20 na. Mga ganun po, 20. So, loobin po ni Lord kasi ano pa naman eh, August 21 pa, di ba? Pero meron kaming limit. Magli-limit kami hanggang August 15 para maano namin. Siyempre yung pagkain nun, yung mga preparations pa. So, kaya ayun po. No, baka may mga tanong po kayo kapatid. May tanong. Actually, yun pala no, nag-aano po ako ng seminar. Lectio Divina. So, yun po yung topic. Ano ba yung Lectio Divina? Yung Lectio Divina, kapatid, is ibig sabihin ng divine reading. Ibig sabihin, Lectio means read, no? So, magkaroon ng divine reading and how to pray the scripture. So, kaya yung Lectio means read, meditate, pray, and contemplate. So, yung apat. So, kaya iniisip ko kung kailan lang eh. Pero, at ano naman eh, mahaba pa naman ang buhay. Kaya, kahit pa paano, ngayon, basta mahalaga, tumutuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Amen.
Ano po ang connection ng pagpapahaba ng buhok sa kapurihan ng Diyos? Alam mo kapatid, kasi in Old Testament, no? Sa Old Testament kasi kapatid, ang mas mahabang buhok po sa babae ay mas honoring sa harapan ng Diyos. Ngayon, ngayon kasi tayo, unang-una, tayo po ay hentil. Pangalawa, tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Ang mas tinitignan kasi ng Diyos, yung magandang buhay, yung maayos na puso, rather than sa outward appearance. So again, meron pong basis yung pagpapahaba ng buhok, pero sa Old Testament time. Amen? So, pero kapatid, syempre, hindi porket nagpagupit, makasalanan na. 'Di ba? Merong basis yon sa Old Testament. Pero again, para mas maintindihan, hentil tayo, hindi tayo Israelita. So, dahil tayo ay Gentiles, we are not obliged, no, na gawin din yung mga Jewish cultures. So, ang mahalaga sa atin, kaya nga sabi ni Pablo, di ba, yung pagpapatuli, hindi i-require sa Gentile kasi ang mas mahalaga, yung circumcision of the heart. Amen. So, yun po yun. Sana malinaw, no? Sige lang, Jaira, may oras pa naman ako eh. Tanong po, pag New Testament po, ano po magandang unahing basahin? Ito po lagi, Luke, Acts, at Hebrews. Yan. Pag nabasa mo na yung tatlo kapatid, pwede na kahit anong libro. Luke, Acts, Hebrews. Para sa akin Luke, Acts, Hebrews. Luke, Acts, Hebrews. Yan. Baka may mga tanong pa po kung wala na. Pwede naman na tayo mag-end. Ayan, baka meron pa po kayong mga tanong, no? Kung wala na, okay na. Kasi may mga gagawin pa rin po ako. Pero again, thank you po sa pakikinig. At yung assignment kapatid, please send your prayer corner within this day. At kung masend nyo kaagad para maipost ko po. At the same time kapatid, pagpalain po kayo ng Diyos. Kung meron man kayong mga nais pa, no, i-message nyo po ako, no. So, ayun, thank you po. God bless po. Pagpalain po kay Lord at sa Lord po ang lahat ng papulit pagsamba. Kakain pala. Lunch na, no? Wala na, lipas na. Pero okay lang. Mahalaga din magpapayat. So, ayun, thank you po. Bye-bye po. God bless po. Sana po marami kayo natutunan. Mamaya ulit. Ay, prayer meeting pala namin mamaya kapatid. Kaya tingin ko baka makapag-live po ako mga 9:30. Pero kung may oras po ako sa hapon, magla-live din po ako around like mga 4 p.m. Titingnan ko yung schedule ko. Pero yun, thank you po. God bless po. Bye-bye.